1, 2, 3, go! Bago tayo magsimula ng ating aralin ngayong araw, tumayo tayong lahat para sa isang panalangin na gagampanan ni Jarice. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming salamat po sa araw na ito. Bigyan niyo po kami ng kakayahan at sapat na kaalaman upang magampanan namin ang mga responsibilidad sa araw na ito. Ang lahat ng ito ay pinadala at pinalabas namin sa inyo sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw, ika-5 baitang at ika-6 na baitang. Magandang araw din po! Maaari na tayo magsiupo. Ngayon naman ay tingnan natin kung sinong liban ngayon sa ating silid-aralan. Pag tinawag ko ang inyong pangalan, ang gagawin niyo lamang itataas yung kanang kamay at sasabihin, naririto po. Naunawaan ba mga bata? Oo! Kyle Correa, Naririto po! Nancy Babaw, Naririto po! Charis, Naririto Laika, po! Naririto po! mahusay sapagkat ang lahat ay naririto at walang liban ngayong araw. Ngayon naman ay sasabihin ko sa inyo ang ating mga alituntunin sa ating silid-aralan. Ang una ay pakibasa nga. Sumunod sa mga katibilin ng guro. Ayan. Ikalawa. Itaas ang kamay kapag gustong sumagot. Ikatlo. Gumamit ng magalang na pananalita. Ikaapat. Linisin ang paligid at umupo ng At maayos. panglima. Ayusin ang gamit at silid-aralan. Ayan. Naunawaan ba ang ating alituntunin sa ating silid-aralan? Opo! Mahusay. Ngayon naman ay sino kaya sa inyo ang nakakaalala ng pinag-aralan natin kahapon? Sige nga, ikaw nga. Ngayon naman ay sa ika-6 baitang muna tayo pinag-aralan natin kahapon. Tungkol po sa kwentong bayan. Ayan, mahusay. Bigyan ng 2 palakpak si Charis. Ngayon naman ay sa ika-5 baitang. Sige nga, Kyle. Tungkol po sa mailing kwento. Mahusay. Bigyan ng 2 palakpak si Kyle. At ngayon naman, para sa ikalimang baitang, ay magkakaroon kayo ng isang gawain. Ang gawain na ito ay isang word puzzle. Ayan. Kumuha ng kwaderong papel at isulat ang mga salitang inyong makahanap sa ating word puzzle. Nauunawaan ba? Opo. Ibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para tapusin ang inyong gawa. At ngayon naman, para sa ika-5 baitang, hahatiin ko kayo sa 2 grupo. At ang bawat grupo ay pipili lamang ng isang representante para pumunta sa unahan at siya magsisilbing aktor o aktres ng kanilang magubunot dito. At ang kanilang kagrupo ay huhulaan kung ano ang kanilang nais ipanghiwatig. Maliwanag ba mga bata? Opo! Maaari na kayong pumunta dito sa unahan. Aso! Ayan! Tama kaya? Apo. Ayan, aso nga. Ikalawang grupo naman kaya? Baka. Tama kaya? Opo. Ayan, baka nga. Oh, para sa ikalawang? Okay. Tama kaya? Wala na Nancy? Ayan, kambing nga. O, at sa unang grupo naman. Unggoy! Unggoy nga kaya? Ayan, mahusay. Magaling mga bata.
Ngayon naman ay sa ika-6 na baitang ay ipapakita ko sa inyong 3 larawan. Ididikit ko sa unahan ang 3 larawan. Sagot lang mga bata. Ayan, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para alamin kung ano ang pamagat nitong 3 ito. Ayan, ika-5 baitang. Tapos na ba sa pagbuhay ng mga salita sa ating word puzzle? Ayan, maaari na ninyong ipasa sa akin ang inyong mga sagot. Ayan. Ngayon naman, baitang 5, magkakaroon tayo ng isang gawain na kung saan ay hahatiin ko kayo sa 2 grupo. Pipili kayo ng isang miyembro para humanap ng isang larawan na makikita niya dito sa ating ipapakita. Yan, gamit ang ating flashlight. Ayan. Pagkatapos makita ang larawan, ay kukuha kayo ng isang larawan dito na kagaya ng inyong nakita. Naintindihan po ba? Ayan. Maaari na po kayong pumili kung sino ang nais pumunta dito sa harapan. Unang grupo. At isip mo sa iyan. Para makita. Ayan! Ano ang inyong nakikita? Payong po. Payong, hala. Kumuha ka ng larawan na makikita mo o kagaya dyan sa at idikit yan sa unahan. Ang pangalawang grupo naman po, sino naman? Salamat. Ayan, ano ang iyong nakita? Kapote po, ma'am. Kapote, ayan, tama. Maaari mo lang kunin ang kasunod na kagayang larawan. Ayan. Tama ba ang kanilang nakuha? Opo! Ayan, tama. Bigyan natin ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. Ayan. Bago ang lahat, magkakaroon ng gawain ang ika-5 baitang na kung saan ay maglalagay lamang kayo dito ng mga kagamitan na makikita o magagamit mo sa tag-ulan at tag-init. Naintindihan mo ba? Opo. Ayan. Meron lamang kayong 5 minuto para tapusin ang aking ipapagawa. Naintindihan po? Opo! Ayan, maaari na kayong magsimula. Frozen ko naman. Ngayon naman ay Stick ako nga lang. sino sa inyo ang makakapagbigay ng pamagat nito? Itaas lamang ang inyong kanang kamay kapag gusto niyong sumagot. Ano kayang pamagat nito, ang larawan na ito? Sige nga, Natalie.
Ang leon at ang daga. Mahusay, bigyan ng 5 bagsak si Natalie. Dito naman sa ikalawang larawan, ano kaya ito? Sige nga, Laika. Si Alitap-tap at si Paru-Paro. Mahusay, bigyan ng 5 bagsak si Laika. Dito naman sa ikatlong larawan, ano kaya ito? Sige nga, Kai. Ang tatlong biik. Ayan, mahusay, bigyan ng 5 palakpak si Kyle. Ayan. Ang ating pag-aaralan ngayong araw ay tungkol sa klima at panahon sa Pilipinas. Ayan, mahusay. Ano nga ba ang klima at panahon? Ngunit bago yon ay narito ang ating layunin sa ating aralin. Una, pakibasa. Nalalaman ang pagkakaiba ng klima at panahon sa Pilipinas. Pangalawa, Napapahalagahan ng epekto ng klima at panahon sa Pilipinas. mahusay. At pangatlo, Nakakalikha ng isang malikhaing poster tungkol sa klima at panahon. ayan, mahusay. Ano nga ba ang klima? Ang klima ay tumutukoy sa kondisyon ng atmosfera sa mahabang panahon. Inaasahang pangkalahatang kalagayan ng himpapawid ng karaniwang nararanasan sa bawat taon. Ang halimbawa nito ay ang tag-ulan sa Pilipinas ng Hunyo hanggang Oktubre. Sino kaya makakapagbigay sa akin ng halimbawa ng klima? Sige, Kyle. Tag-ulan po, ma'am. Tag-ulan. Mahabang panahon ang tag-ulan. Simula, pwede rin maging Disyembre kasi malamig talaga kapag Disyembre at tag-ulan. Ayan. Ano naman ang panahon? Ang panahon ay tumutukoy sa kalagayan ng atmosfera sa loob ng isang araw. Pabago-bago sa loob ng oras o kahit minuto. Ang halimbawa nito, ang panahon kahapon ay maaraw. Ngayon naman ay maulan. Ayan, sino kaya makakapagbigay sa akin ng halimbawa ng panahon? Laika? Ayan, maaraw ngayong araw. Ano? Nakikita niyo ba ang ating panahon sa labas? Tumingin nga sa bintana. Ayan, anong nakikita ninyo? Mainit po. Mainit, mahusay. Ang kasunod naman ay mga salik na may kinalaman sa klima ng bansa. Ang una ay ang latitude o latitude. Anong pakibasa nga, grade 5? Ito ay ang sukat ng distansya ng isang lugar mula sa hilaga o timog ng Ecuador. Ayan, ang pangalawa ay ang altitude. Pakibasa. Tumutukoy ito sa taas ng isang lugar mula sa antas ng dagat. Karaniwan, habang tumataas ang isang lugar, nagiging mas malamig ang kanyang klima. Ayan, mahusay. Ang pangatlo ay ang topografiya. Ito ay tumutukoy sa pisikal na anyong katangian ng kalupaan ng isang lugar, tulad ng pagkakaroon ng mga bundok, burol, kapatagan, o lambak. Sa inyong lugar ba, Minata, may nakikita kayong mga bundok? Opo! Ayan, mahusay. At ang pang-apat ay distansya mula sa karagatan. Ito ay ang layo ng isang lugar mula sa mga malalawak na anyong tubig tulad ng karagatan. Ayan, ang kasunod ay panglima, galaw at uri ng hangin. Pakibasa, grade 5. Tumutukoy ito sa direksyon, bilis at katangian ng hangin na dumadaloy sa isang lugar. Mahusay. Ang kasunod ay ang mga pangunahing uri ng klima. Ano nga kaya ang klima? Sino makakapagbigay sa akin ng isang halimbawa ng klima? Kyle? Ulan po, ma'am. Tag-ulan, mahusay. Sino pa po kaya? Tag-init po. Ayan, mahusay. Ano nga ba ang tag-ulan? Ang tag-ulan
ating nararanasan. Ang tag-ulan ang nangyayari mula sa buwan ng Mayo hanggang Oktubre. Nakakaranas na ba tayo ngayon ng tag-ulan? Hindi pa po. Hindi pa po. Ang nararanasan natin ngayon ay Tag-init. tag-init. Ano nga ba ang tag-init? Pakibasa, grade 5. Ito ang panahon kung saan labis-labis na pag-init ng ating nararanasan. Ito ay nangyayari mula sa buwan ng Nobyembre hanggang Abril. Ayan, mahusay. Epekto ng klima at panahon. Ano kaya sa tingin ninyo ang epekto ng klima sa ating mga sarili? Anong ating nararamdaman? Ano po ma'am, pag po tag-init, ayun po, nababanasan po tayo. Nababalisan, mahusay. Ang epekto ng klima sa pagtatanim ay anong inyong nakikita sa larawan? Nagiging tuyot po yung mga lupa. Ayan, mahusay. Kapag tag-init ay nagiging tuyot ang lupa. At makikita natin dito kapag naman tag-ulan ay sagana tayo rin sa pagtatanim. Kasunod ay ano nga ba ang epekto nito sa ating damit? Kapag ba nagsuot tayo ng sando at shorts sa tag-ulan, anong mararamdaman natin? Lalamigin! Lalamigin tayo, kaya dapat lamang na alam natin kung anong ating susuotin kapag tayo ay nakakaranas ng tag-ulan o tag-init na panahon, kagaya na lamang ng nasa larawan na siya ay nakakapote at bota at payong, may payong. At dito naman sa bahay, ano kaya ang epekto ng tag-init sa bahay? Ayan, mayroong posibilidad na magkaroon ng sunog sa sobrang init na nararamdaman. At kapag naman tag-ulan at walang tigil talagang ulan, ay maaari tayong Lumubog sa baha. magkabaha. Sino na po kayo ang nakaranas ng bahain ng bahay? Ayan. Ang kasunod naman ay mayroon akong katanungan kung ano ba talaga ang inyong natutunan sa ating aralin. Ang una, ano ang pagkakaiba ng klima at panahon? Kyle? Ma'am, ang pagkakaiba po ng klima at panahon. Ang klima po, yun po yung nararanasan natin, kagaya po ng tag-init o kaya po ay tag-ulan. Ang panahon naman po, halimbawa po, maaraw, gayon po. Ayan, mahusay. Ang klima ay ang matagalan o isang mahabang period. At ang panahon naman ay halimbawa ay ngayong araw na ito ay maaraw. Ayan, mahusay, Kyle. Bigyan natin si Kyle ng 3 palakpak. Kasunod na katanungan naman ay, mahalaga ba na alam natin ang tamang kasuotan sa pabago-bagong klima at panahon? Opo. Cherise, bakit? Opo, dahil kapag nagsuot ka po ng sando sa tag-ulan, lalamigin ka po. Ayan, mahusay. Bigyan natin si Cherise ng 5 palakpak. Ayan, ang kasunod na katanungan ay, paano tayo makakatulong sa pagbawas ng pagbabago ng klima at panahon sa ating bansa? Cherise? Sa simpleng pagtapon po sa tamang basurahan ng mga basura, tapos sa pagtatanim po, pwede po yun. Ayan, mahusay sapagkat sa pagtatanim, nagkakaroon tayo ng masisilungan at ang hangin ay magiging sariwa. At kapag magtapon tayo sa tamang basurahan, ay hindi ito kakalat kung saan-saan kapag nagkaroon ng baha. Ayan, nauunawaan ba mga bata? Opo! Ayan, mahusay. Ngayon naman, grade 5 ay hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. At ang bawat grupo ay gagawa ng poster patungkol sa klima at sa panahon. Sa unang grupo, ikalawang grupo, tatlo at ika-4. Ngayon, narito ang ating pamantayan.
at kalinisan, 5 puntos. Pagkamalikhain, 5 puntos. Kooperasyon, 5 puntos na may kabuuang 20 puntos. Maliwanag ba mga bata? Opo! Ngayon ay bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin yan. Maliwanag ba? Opo! Ayan. Para naman sa ika-anim na baitang, ang ating tatalakayin ay pagsagot sa anang mga tanong sa pabula. Gusto niyo bang basahan ko kayo ng isang pabula? Opo! Ayan. Ang gusto ko ay makikinig kayo ng maayos dahil habang nagbabasa ako ay may mga katanungan ako inihanda para sa inyo. Naiintindihan po ba? Opo! Ang pamagat ng ating kwento ngayong araw ay ang leon at ang Daga! Nabasa niyo na ba po ba to? Or nakinig niyo na po ba? Hindi pa po! Diba ngayon ay alamin natin kung ano nga ba ang kwento sa likod ng sa likod dito. Nakikita po ba? Opo! Opo! May isang leyong mahimbing na natutulog sa ilalim ng puno nang may lumapit dito isang daga. Inakala ng daga na natuyo ang damo na kung saan ay ito ay buhok ng leyon at ito ay kanyang kinutkot. Ano pong ginawa ng daga? Kinutkot! God. Nagising ang hari ng kagubatan at mabilis na umiktad at tumambad-damba sa ikinahulog ng daga. Sino nga po ang nagising? Ang hari ng kagubatan! Dahil niyang sinakmal ng matutulis na kuko ng leyon ang gumambala sa kanyang pagtulog. Sino po ang hari ng kagubatan? Leyon! Leyon. Ang sabi ng daga, patawarin niyo po ako, mahal na hari. Hindi ko sinasadya ang panggambala sa inyong pagtulog. Marami po ang mga anak ko na dapat makainin. Kung mapapalayan niyo ako, ay tatanungin ko itong malaking utang na loob. Makakabayad din po ako sa inyo sa hinaharap. Ang sabi ng daga, hindi man lang ako mabubusog kung kakainin kita. Sige, makakalaya ka na. Ang sabi ng Leyon! Isang araw, ay makikitang paikot-ikot na sa kagubatan ang leyon. Naghahanap siya ng pagkain para sa kanyang pananghalian. Nang matanawan niya ang isang nakabiting karne ng usa sa isang puno ng akasya at dali-dali niya itong dinampa. Sa kasamaang palad, meron palang bitag na nakahanda para sa kanya. Ano po ang nakahanda? Bitag! Bitag, ayan. Dahil nasa pagkagutom ng leyon, ay nakulong siya sa makapal ng mga lubid na kung saan ito ay hindi siya nakawala. Na ano pong ginawa niya? Dali-dali niya pong inano ang karne ng usa dahil dito siya ay nakulong sa makapal na lubid. Pinilit niyang pumalpas sa mga tali nito. Pero ang mga paa at kamay niya ay nakatali na. Ayan. So hindi na po makaalpas ang ating leyon sa mga lubid. Nagkataong nagdaan ng tanghalian ang mga daga kasama ang kanyang mga anak. Sino po ang kasama ng daga? Mga anak! Ang mga anak. Naisip ng inang daga na ito na ang oras na kailangang bayaran niya ang kanyang pagkakautang ng buhay sa leyon. Dahil nga po nakita ng daga na ang leyon ay nakakulong sa makapanalubid,
ay naisipan niya itong tulungan para sa utang na loob na kanyang pinangako. Ayan. Nakawala na ang leon at ang sabi ng leon ay, dati-rati ay minaliit ko ang iyong katauhan. Totoo nga pala na kung may malaking nakakatulong sa maliliit, ay makakatulong din ang maliliit sa isang higanting katulad ko. Ang sabi ng leon. Ayan. Sa huli, naging matalik na magkaibigan ang daga at ang leon simula noon. Ayan. Nagustuhan niyo po ba ang kwento natin? Opo! Sino-sino nga po ang mga tauhan? Natalie? Si Leon po ang daga at ang kanyang mga anak. Ayan, tama po ba si Natalie? Opo! Ayan, saan po nangyari ang ating kwento? Sige, Kyle. Sa gubat po, Sa ma'am. gubat. Tama po ba? Opo. Ano naman po yung nagpakulong sa leon? Ano po yung nagamit? Yung lubid po. Ayan, yung malaking lubid. Ngayon naman, ay aalamin natin kung ano-ano yung mga tanong na kailangan natin sagutin sa isang pabula. Bago ang lahat, ay nais ko munang sabihin kung ano ba ang layunin natin sa ating aralin ngayong araw. Una, pakibasa. Nasusuri at nasasagot ang mga tanong sa napakinggang pabula. Pangalawa, Naibabahagi ang aral na makukuha sa pabulang napakinggan. pangatlo, Nakagagawa ng maikli at orihinal na pabula. ayan, ang lahat ng ito po ang ating layunin sa araw na ito. Naway ating magampanan. Ngayon ay alamin natin kung ano yung mga salitang ginagamit sa pagtatanong hindi lamang sa kwento, maging ginagamit natin din ito sa ating pang-araw-araw. Una na dito ay ang sino. Sino nakakaalam kung para saan ang sino? Natalie? Sumasagot po ito sa katanungan ay sa tao po. Ayan. Sino ay para sa tao. Halimbawa, sino ang mga magulang mo? Sino po ang tinutukoy doon? Ang magulang. Ibig sabihin, ang sino ay para sa Tao! Ang pangalawa ay ano. Ang ano ay para naman po sa bagay, hayop, katangian, pangyayari o ideya. Halimbawa, ano ang paborito mong kulay? Ayan. Ano ang paborito mong kulay, Natalie? Purple. Purple. Ayan. Sumasagot siya sa katangian ng kanyang gustong kulay. Pangatlo ay kailan. Halimbawa, kailan nangyari ang sunog? Na kung saan, ito, ang kailan ay para sa panahon kung kailan nangyari ang isang pangyayari o mga bagay na hindi natin inaasahan. Halimbawa, sino makakapagbigay ng halimbawa sa akin? Kailan po ang pasok namin? Ayan, kailan po ang pasok namin? Isa po siyang halimbawa ng kailan. Naintindihan po ba? Opo! Pang-apat ay saan. Saan ang inyong bahay? Saan kayo pupunta? Ayan, yun po ang mga halimbawa ng saan na kung saan, na kung saan yun natin ay para sa lugar. Tinutukoy nito ay ang mga lugar. Panglima ay ang bakit. Ang bakit mo ay para sa dahilan. Bakit mo nagawa ang bagay na iyon? Bakit mo ako iniwan? Ayan, yun ang mga halimbawa ng bakit. Kasi inaalam niya kung ano ang naging dahilan. At ang panghuli, paano ay para naman sa mga pamamaraan. Paano mo ito niluto? Ayan, paano mo ito nagawa? Kung saan, inaalam mo kung ano yung mga ginamit niyang proseso o pamamaraan para magawa ang isang bagay. Ngayon naman ay alamin natin kung ano nga ba ang pabula na aking binasa kanina.
bang basahin? Ang babula ay kwento kung saan ang mga hayop ang siyang tauhan. Ito ay katang-isip lamang, ngunit nag-iiwan ng aral sa mambabasa. Ayan, ang pabula daw po ay isang kwento na kung saan ang mga tauhan ay mga hayop. Tama po ba ang aking binasa sa inyo kanina? Opo! Tama po ba itong halimbawa ng pabula? Opo! Sino nga po ang mga tauhan? Ang daga po at ang anak po ng daga, pati po ang leon. Ayan. Sila po ba ay mga hayop? Opo! Tama na kung saan ang aking binasa ay isang pabula na ang naging tauhan ng mga hayop. Ngayon naman ay alam natin kung ano yung mga elemento na makikita sa isang pabula. Una na dito ay ang tauhan. Ayan. Ang mga tauhan ang siyang nagbibigay buhay o mga gumaganap sa isang kwento. Kagaya nga po na sinabi ninyo, ang tauhan sa ating kwentong binasa ay ang leon, ang daga, at ang mga anak nito. Naintindihan po ba? Opo! Ayan. Ang kasunod na elemento ay ang tagpuan. Sa tagpuan, nakikita o dito natin makikita kung saan nangyari ang kwento. Saan nga po nangyari ang kwento kanina? Gubat! Gubat. Ayan, yun po ay isang halimbawa ng tagpuan. Ang pangatlo ay ang aral. Ito ang mga aral na dapat malaman ng mga mambabasa. O ito yung nais iparating ng isang kwento sa mga mambabasa. Sa tingin ninyo, sa binasa kong pabula, ano yung naging aral ng kwento? Sige nga, Kyle. Dapat po huwag po nating maliitin ang iba kasi dadating po ang panahon na makakatulong po sila sa atin. Ayan, tama. Tama po ba si Kyle? Mga bata, nakinig po. Tama po ba si Kyle? Opo! Ayan, tama. Yun po ay ang halimbawa ng isang aral. At ang panghuli ay bangkay. Ayan, ang bangkay po ay pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ang bangkay po ay merong iba't ibang parte. Una po dito ay ayan, simula. Dito, ipinapakilala ang mga pangunahing tauhan at tagpuan. Pinakilala po ba si Leon at si Daga kanina? Opo! Ayan. Pangalawa ay sanglit na kasiyahan. Dito naman makikita ang mga suliranin at tunggaliang mararanasan ng pangunahing tauhan sa pagpusad ng kwento. Sa tingin niyo po, ano yung naging problema dun sa kwento na ating binasa? Sige na, Natalie. Yung sa daga po ay akala ko niya ikakainin po siya nung leon kasi po nagising po siya sa pagkapatulog. Tapos po yung sa leon naman po ay na nabitag po siya. Ayan, tama po ba si Natalie? Opo! Ayan, tama po. Yun po yung mga naging problema sa ating kwento kanina. At pangatlo, kasukdulan. Ayan, sa kasukdulan, dito po naka-angkla o nakalagay ang kapanapanabik na bahagi ng isang kwento. Kumbaga, dito natin parang iisipin kung ano ba yung magiging kalutasan doon sa problema kanina na ating sa sinabi ni Natalie. Pang-apat ay kakalasan. Dito, nalutas ang pangunahing tauhan ng mga suliranin. Ayan, ano po yung naging solusyon doon sa problema sa leon? Sino po? Ayan, Natalie. Yung sa leon po na problema ay tinulungan po siya ng daga at kanyang mga anak po na aalisin po yung malaking bibig. Ayan, tama po ba? Opo! Ayan, yun po yung naging solusyon sa ating kwento. Tinanggal po kasama ng daga ang kanyang mga anak yung lubid na nakatali sa leon. At ang panguli ay ang wakas. Ito ang wakas ng ating kwento. Ano ba yung naging wakas? Masaya o malungkot? Sige na. Masaya po. Masaya dahil Naging magkaibigan si Leon at Daga. ayan, naging magkaibigan ang leon at ang daga. Ayan, naiintindihan po ba ang ating talakayan ngayong araw? Opo! Ayan. Ngayon
Tungkol sa anong pabula? Tungkol po sa daga at sa liit. Ayan, tungkol sa daga at sa leon. Sino-sino naman po ang tauhan sa pabulang aking binasa? Si Daga po, si Leon at ang anak ni Daga. Ayan, tama po ba siya? Opo! Opo. Saan po nangyari ang kwento? Sige na, Bana. Sa gubat. Tama po ba? Opo! Ayan, tama. Sa gubat nangyari ang lahat ng kwento. Ano ang naging suliranin ng daga at ng leon? Sige na. Ma'am, yung Daga po, akala po niya pagkain po sa ulo po ng Leon. Yung po ang naging suliranin ng Daga, akala niya po ay kakainin siya. Tapos ang naging suliranin naman po noong Leon ay nabitag po siya doon sa kagubatan. Ayan, nabitag ang leon at kinakala ng daga nakakainin siya ng leon. Panghuli ay ano ang aral sa binasang pabula? Kaya na sinabi kanina, sino nakakatanda? Sige nga, Nat. Sabi po kanina ni Sir ay yung kapag huwag pong maliit ng mga maliliit pa sapagkat sila po ay tutulungan din naman tayo sa kahit anong maliit. Kahit anong liit po nila ay makakatulong pa rin po sila sa mga malalaking katulad ng leon. Ayan, tama. Yun po yung aral na nais iparating sa pabula na ating binasa. Naintindihan po ba ang ating dinalakay? Opo! May natatandaan po ba? Opo. Opo, ayan. Ayan, bago ko makalimutan, meron pa pala akong isang tinalakay sa inyo. Sino nakakatanda ng mga salitang ginamit sa pagtatanong? Ayan, yung para sa tao, para sa mga bagay. Sige nga, magbigay ng tig-isa. Sino-sino po ang tauhan sa kwento? Ayan, ang salitang Sino? na sumasagot sa Tao. Ayan, sino pa? Sige nga. Yung pong ano ang naging wakas? Ano ang naging wakas? Ano ang salita? Ano? Ano ang gustong ipaano? Ay parating? Ano gustong malaman? Mga bagay, pangyayari, hayop, tao, o kahit na ano pang mga ideya. Sino pa po? Sige nga, Nat. Kailan? Kailan, ayan. Kailan ay ginagamit sa pangyayari. Kung kailan nangyari ang isang bagay, pangyayari, o kahit na ano naman. Ayan, kasunod ay ang mahalaga ba na isaalang-alang natin ang mga elemento ng isang pabula? O mahalaga bang malaman natin ang mga elemento nito? Sino pong nakakaalam? Opo. Opo, kasi kapag hindi natin alam o ang mga tao sa kanila ay hindi natin malalaman kung ano ba yung gusto nilang iparating o kung ano ba yung kanilang magiging gampanin doon sa kwento. Naintindihan po ba? Opo. Ayan. Ngayon naman mga bata ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ang unang grupo at ito naman ang ikalawang grupo. Ang gagawin niyo lamang ay susulat kayo ng sariling pabula at bago kayo magsimula, ito ang ating pamantayan. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para tapusin ang sariling pabula. Mga bata, tapos na ba kayo sa inyong poster na ginawa? Opo. Maaari ba kayong pumunta dito sa unahan at ipresenta ang inyong ginawang poster? Opo. Okay, Charis? Yan. Ito po ang aking ginawa. Nakikita niyo po yung ating mundo. Ayan. Meron po nakalagay dito na restore balance na kung saan meron po ditong kailangan i-reserva at kailangan natin
ibalanse kasi po may mga hayop at may mga halaman na mawawala na kaya kailangan natin po itong i-restore. Samantalang sa balance naman po ay may mga hayop at halaman puno na marami na po ang kanilang bilang kaya kailangan na natin panatilihin po yung kanilang bilang. Ayan, mahusay. Bigyan natin ng 3 palakpak si Charis. Gusto niyo bang malaman kung ilang puntos ang inyong nakuha? Ayan, para sa unang grupo, siya ay nakakuha ng 12 puntos at sa ikalawang grupo ay nakakuha din ng 12 puntos at sa ikatlo naman ay 10 puntos at sa ikaapat na grupo ay nakakuha din ng 19 puntos. Ngayon ang mga bata, pakikuha ang inyong kwaderno at pakisagutan ang ating exam. Para sa ating panuto, basahin ng mabuti ang bawat pangungusap, isulat ang salitang panahon kung tumutukoy ito sa kalagayan ng atmosfera sa maikling panahon at isulat naman ang lima kung tumutukoy ito sa karaniwang kalagayan ng panahon sa isang lugar. Maaari na kayong magsagot ika-limang baitang. Ako. Ayan. Tapos na ba mga bata ang pinagawa ko sa inyong pabula? Ayan, maaari na magpresenta sa unahan ang unang grupo. So, ang ginawa po namin pabula ay patungkol sa ang aso at ang kanyang anino. So, dito po, isang aso na si Bruno ang nakakita ng isang malaking buto sa tabi ng ilog. Masayang-masaya siya at agad itong pinuha upang iuwi. Habang tumatawid siya sa tulan, napansin niya ang kanyang refleksyon sa tubig. Akala niya ay isa itong aso na may mas malaking buto. Mas gusto ko ang buto niya, sabi ni Bruno. Lumangon siya upang agawin ito, ngunit nang ibuka niya ang kanyang bibig, nahulog ang kanyang sariling buto sa tubig. Sa huli, wala siya nakakuha kahit isa. Ang aral ko na nakuha dito ay, ang kasakiman ay nagdudulot ng pagkawala ng kung anong meron ka. Ayan, mahusay. Bigyan ng 2 palakpak ang 2 grupo. Ngayon naman ay gusto nyo malaman ang inyong nakuhang puntos? Ayan, ang 2 puntos ay nakuha ng 15 puntos. Ngayon naman ay palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Tapos na ba? Tapos na ba mga bata? Opo! Sino gusto sumagot sa unang bilang? Ay? Tama ba ang sagot ni Kay? Opo. Para naman sa ikalimang bilang, sino gusto sumagot? Natalie? Tama ba si Natalie? Opo. Sino nakakuha ng 5 puntos? Mahusay. Ngayon naman, grade 6 ay meron tayong sasagutan. Yan. Ang panuto, piliin ang tamang sagot sa kahon. At isulat ang tamang sagot sa patla. Kung ito ba ay tauhan, pagpuan, banghay, simula o aral. Maliwanag ba mga bata? Opo! Para sa inyong takdang aralin, pakikuha ang inyong kwaderno at pakisulat ito.
para sa ika-6 na baita. Ito ang inyong takdang aralin. Ito ang inyong panuto. Maglista ng mga pabulang mangbabasa sa ating bansa maliban sa mga naging halimbawa. Tapos na ba mga bata? Opo! Ngayon naman, mga bata, ay kunin ninyo ang inyong mga gamit at itabi ito sa inyong bag at tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Paalam mga bata. Paalam din po!